Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Taxi driver gireklamo sa iyang pasahero tungod miabot sa 3,000 pesos ang gibayad gikan Davao International Airport padulong sa Ecoland Terminal. Pipila ka lugar sa Glan Sarangani gibaha gumikan sa kusog nga ulan. Samtang kapin 700 ka magbanay sab ang apektado sa pagbaha sa Zamboanga City. 6-month-old nga fetus nga usa ka lalaki gilabay sa kasagbutang bahin sa usa ka barangay sa General Santos City. Davao City ug Samal Island LGUs malaumon nga magpadayon ang konstruksyon sa Samal Island Davao City Connector Bridge bisa na sa writ of kalikasan order sa korte. GMA Kapuso Sparkle artist Christopher Martin giharana ang mga kandidata sa Miss Kapatagan 2025. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Usa ka taxi driver nga nagturno sa Davao International Airport ang gireklamo sa pasahero niini kay halos moabot sa 3,000 pesos ang gipabayad sa driver. Atong sayro ng dugang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, 3,000 pesos daw ang patak sa metrohan gikan sa Davao International Airport paingon sa Davao City Overland Transport Terminal. Sumala na sa nagreklamo nga pasahero sobra ka mahal. Hinuon ang LTFRB 11 na ilahan na ang maong taxi driver ug gipatawag na kini. Nag-viral ang post ni Ronelyn Suicano. Nagparehag siya sa iyang kadismaya. Human gisinglan matud pa og kapin 3,000 nga pamiliti ang iyahang mga ginikanan sa taxi driver nga nasakyan sa Davao International Airport. Sulti sa anak sa GMA Regional TV 1 Mindanao, unang higayon sa iyahang mga ginikanan nga makabiyahe sa Manila aron mutambong sa iyahang college graduation. Alas 9 sa gabi ni atong Sabado, nakasakay sa mong taxi ang iyang mga ginikanan. Ang iyang inahan, person with disability, maong wala na sila gipalinya sa security guard sa turnuhan. Apan pag-abot sa Davao City Overland Transport Terminal sa Ecoland, diin sila musakay og bus pauli sa Digo City sa Davao del Sur. 2,970 pesos daw ang patak sa metrohan. Sakit jud kayo imong gibuhat, sir, sa akong mga ginikanan. Kailangan nga makorek ning binuhatan kay dili na jud ko gusto nga mautro pa ni sa uban, hoping nga ma-realize nimo ang imong gibuhat. Sumala sa iyang amahan, samtang gabiyahe pa ingon terminal, nagreklamo na siya kay niabot na og libo ang metro. Yung dahil kuha na oy. Kay may mo, kay mo rin kuha niya. Kung bayad na daw. Pagtulang isugan niya, kuha niya, mubayron daw niya. Pilay nakita nimo dito sa metrohan? Pag itong kuhan, 2,120. Ang gitukto niya, 30 na dyan. Kuhan gagaya ng metro niya, kusog kayo ang kuhan ba? Tuyo. Inipon matod pa among kwarta nga kita sa ilang pagpanguma. Sigurado daw si tatay nga 3,000 ang iyang nahatag kay wala sila laing kwarta kung dili tulura ka 1,000 peso bill o usa ka 500 peso bill. Wala na nila nakuha ang plate number o body number sa taxi. Gordo ko bang kay nago ko yung mga apo dire nga may nalang dato no pamalit og bugas kay dili gayto ipagasto katong dito pa may Manila gali sa kong anak kay may nalagay daw inikabot na mo dire. Paspasab nga giaksyonan sa LTFRB 11 ang maong reklamo ug dayong nakig-alayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines Davao. Nailhan na ang taxi driver. Nya kung gipungtana day ang pasahero, wala sila agi sa driver dito sa gate 5 exit para mo pa-record. So pasabot ri sila sa left nga lane giagi, outer lane. Kay kung taxi ka nga nakay pasahero, required yung ka nga moagi dito sa ato ang exit. Sa mensahe ni LTFRB 11 Regional Director Nonito Llanos, ilahan ang gipatawag ang driver pinaagi sa usa ka show cause order. Ugaling mapamatud-an ang reklamo, pamultahon ang operator. Samtang pwede ma-revoke ang lisensya sa driver. Ang mga taxi drivers nga nagturno sa airport nag-goal sa maong issue.
Sara, sa karon no, mag-hearing pa man o ayha makadesisyon ang LTFRB. Ato ang ginapaningkamutan nga makuhaan ang bahin sa taxi driver. Pero hinuon sumala sa ana katong uploader nga nakigistorya na kaniya ang taxi driver og nihangyo nga dili na lang unta daw ipaabot sa LTFRB kay nalipat ra daw siya kay iyahang pagtuo 300 pesos ang iyahang nadawat og gikambyuan niya og 30 ang pasahero pero gibarugan sa iyang mga ginikanan nga nasayod ang driver nga 3,000 ang iyahang nadawat. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Mayor sa Davao City ug Samal Island, malaumon nga magpadayon ang konstruksyon sa Samal Island Davao City Connector Bridge Project. Human nga nag-issue og writ of kalikasan ang Korte Suprema subay sa petisyon sa pipila ka individual o grupo. Doon na sab sila'y panawagan sa stakeholders labi na sa petitioners labot sa pagbalanse sa pagdumala sa natural resources ug kalabuan. Ani report ni Argil Relator. Girespeto ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte ang desisyon sa Korte Suprema sa pag-issue og writ of kalikasan batok sa Samal Island Davao City Connector Bridge Project. Kinahanglan matud pa nga ipatigbabaw ang balaod ug sundon ang legal nga proseso. Giila usab niya ang katungod sa matag Pilipino sa balanse ug himsog nga kinaiyahan. Apan dugang niya ang tulay gidisenyo aron maserbisyuhan ang mga ordinaryong Davaoenyo ug Samalenyo pinaagi sa paghatag og mas luwas, mas paspas ug mas barato nga pagbiyahe tali sa duha ka mga lungsod. Ang petitioner ug uban pa nga supak sa maong tulay kinahanglan nga maghuna-huna kung ang ilang mga pagsupak tinud-anay nga gi-prioritize ang pagpanalipod sa kinaiyahan o nagsilbi lamang aron mapreserbar ang pribadong komersyal nga interes. Nagpabilin siya nga malaumon nga ang mga gikinahanglang requirements kay matubag aron magpadayon ang konstruksyon. Gibarugan sab ni Samal Island Mayor Lemuel Toto Reyes ang tinguha sa katawhan nga makita ang tinuod nga kalambuan o koneksyon tali sa isla ug sa mainland Davao. Busa, suportado nila ang tulay nga dugay na nga gipangandoy sa Samaleños ug ang kalambuan ug benepisyo nga dala niini sama sa sayon nga transportasyon, mas paspas nga pagserbisyo medikal, turismo, negosyo ug trabaho para sa katawhan. Ang ilang kabalaka, ang mga misang-at sa writ of kalikasan, dili taga-Samal ug wala matud pa magkonsulta sa lokal nga komunidad. Panawagan ni Mayor Toto sa tanang ahensya ug sektor, paminawon ang tingog sa tinuod nga naapektuhan nga mao ang mga Samaleños. Sumala sa DPWH, kinsa usa sa ginganlang respondents, gina-review na sa ilang legal service ang gipagula nga writ ug magsumite sila og tubag sa petisyon sulod sa napulo ka adlaw. Magpadayon ang konstruksyon sa tulay, gawas lang kung dunay ipagula nga temporary restraining order o temporary environmental protection order ang korte. Una na nga gibutyag sa usa sa mga petitioner nga si Attorney Mark Peñalver nga dili sila supak sa pagtukod og tulay. Apan kinahanglan matud pa nga pangitaan og laing area kung asa itukod ang tulay nga ubos o walay impact sa kinaiyahan. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makobanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Good news sa mga motorista tungod laing rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo ang ipatuman ugma Hulyo 8. Mao na kini ang ikaduhang semana nga straight nga rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo. Apan dili pa kini paigo sa sagunsong oil price hike karong tuiga. Sa managlahing anunsyo sa Sea Oil Philippines Corporation o Shell Philippines, ang gasolina ang moubos og 70 centavos samtang 10 centavos sa diesel og 80 centavos sa kerosene matag litro. Gilauman nga sugod kining ipatuman sugod alas 6 sa buntag ugma Hulyo 8. Ang rollback gumikan sa mikalma na nga tensyon sa Middle East
dugang supply ug ang epekto sa ipatumang taripa sa global economy. Duha ka mga personalidad nga gingong nalambigit sa pagpusil patay kang Mr. Cagayan de Oro 2023 candidate Adrian Fornillos nadakpan sa kapulisan sa Pagadian City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sikop sa managlahing operasyon sa Pagadian City Police Station o Cagayan de Oro City Police, kining duha ka mga individual nga giingong nalambigit sa pagpusil patay kang Mr. Cagayan de Oro 2023 candidate Adrian Fornillos niadtong May 9, 2023. Kini pinasikad sa warrant of arrest nga giserve sa otoridad batok sa mga suspect niadtong adlang Huwebes. Sumala ni Police Captain Byron John Ratonil nga usa ka witness sa kaso ang positibong niila sa duha ka mga suspect. Ipadaan og subpoena itong mga respondents natong serban og warrant. So giagi pagit siya due process, niagi siya preliminary nag-ipa-counter affidavit pa sila, direct participation wherein kuan gid sila, involved gid sila sa kuan based sa gipang istorya sa kuan sa atong bagong witness. Dugang sa kapulisan nga aduna pay usa ka suspect ang gipailawom karon sa case build-up. Kahinumduman nga una nang gipasakaan og kaso si Pastor Denver Andales, usa sa mga nagunang akusado sa Adrian Fornillos case. Gisubayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug kuha ang pahayag sa duha ka mga dinakpan apan gidala pa sila sa korte. Wala pa sab miluwat og pamahayag ang pamilyang Fornillos kalabot sa development sa kaso. Way back 2023 until now, airtight atong kaso, wala gyud nato napasagdan, and rest assured na ang trabaho sa pulis mag-assist lang gyud og unsa pay makaya nato ma-provide na services atong yatan in the bounds of law. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Grade 10 student nga nagdumili nga manigarilyo gitabangan og kulata sa laing duha ka estudyante sa Isabela City, Basilan. Among pagpangulata nag-viral sa social media. Dugang detalye sa report ni Efren Mabak. Sa viral video nga mikatag sa social media, gitabangan og kulata kining lalaking estudyante nga nakaputi og shirt sa laing duha ka estudyante nga nakakalo. Nahitabo kini sa kilid sa usa ka comfort room building sa usa ka tungaan sa Isabela City, Basilan, recess time, banda alas 9 sa buntag niadtong June 25. Gumikan sa kasakit, madungog ang hilak sa mga grade 10 student nga biktima nga nag-edad og 15 anyos. Ang maong pagpangulata gikakurat sab sa laing tulo ka mga estudyante sa mga lugar nga nakakita sa hitabo. Gani ang usan ini mihawa sa lugar. Taod-taod gitudlo-tudlo ang maong biktima ug gisiko ang nawong. Subli sab kining gisumbag ug gisipa. Ang maong biktima gidala sa ospital sa maong lungsod aron mapatambalan gumikan sa gireklamong sakit sa ulo ug pagsuka-suka niini. Apan gibalhin kini sa usa ka ospital sa Zamboanga City alang sa padayong pagpatambal. Hinuon nakauli na kini niadtong unang semana sa Hulyo. Matod sa Police Regional Office 9, nagdumili nga manigarilyo ang maong biktima sa sugo sa mga suspect nga nag-edad og 14 ug 15 anyos. Sa initial na investigation, sa interview doon sa bata, sir, is parang para pinipilit siyang manigarilyo or something, basta may pinapagawa sa kanya na ayaw niya gawin. Kasong physical bullying ang atubangon sa maong duha ka suspect nga estudyante. Gumikan kay minors, gikustodiya sa kinikaron sa CSWD Isabela City alang sa counseling and intervention. Gipatawag sa otoridad ang matag kampo nga nalambigit sa maong insidente alang sa case conference. Ginakuwaan pa kini og pahayag. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Gilunupan ang pipila ka mga kabalayan sa Glan Sarangani gumikan sa pagbunok sa kusog nga ulan. Samtang anasab sa kapin 700 ka magbanay gikan sa 7 ka mga barangay sa Zamboanga City ang mihikling gumikan sa pagbaha. Dugang detalye sa report ni Efren Mama. Baha din sa amuan. Nisulod na.
Nakankan sa tubig baha kining usa ka bangag nga anaa sa daplin sa usa ka balay sa barangay Pangyan, Glan, Sarangani gumikan sa kusog nga ulan Domingo sa buntag. Gani nag-overflow sab ang irrigational canal sa moong lugar kung asa ang tubig nipadulong na sa pipila ka mga tindahan ug kabalayan. Apan bisan sa baha, pipila ka mga sakyanan ang mipugos og tabok. Nabalda sab ang pagsimba sa mga deboto sa usa ka chapel sa barangay Cross sa maong lungsod tungod sa ulan. Takyan lampas kayo, ta-entreya na unlaw. Sa barangay Tumaga sa Zamboanga City, makita ang pag-overflow sa tubig baha sa usa ka riprap sa usa ka suba adlawng Sabado sa hapon. Gani milunop kini sa kabalayan nga nahimutang sa daplin sa mong suba. Cuidado ka mo ha, cuidado ha, puwerte si Korean. Sa barangay Lunzuran, taman hawak sab sa tao ang tubig baha nga ginapugos og labang sa mga residente. Sa tala sa Zamboanga CDRRMO, miabot sa 739 ka magbanay o 2,374 ka individual gikan sa 7 ka barangay ang mihiklin gumikan sa pagbaha. Hinuon sa karon hinay-hinay nang namalik ang uban sa ilang Pinoy-anan. The information given to me by Pag-asa was 0.8 mm yung volume of water for that day. If you notice, the advice was given to us by City Hotel District, it reached to more than 73 something. So napakalaki yung buhos ng tubig sa bukid. Sa Purok Talisay, Barangay Balangonan sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, nagtinabangay kini mga mananagat sa pagtuklod sa ilang mga bangka padulong sa baybayon aron dili madala sa naghaguros nga tubig sa sapa nga konektado sa dagat. Namatikdan nga niadtong Domingo sa buntag nidako ang tubig sa sapa paingon sa dagat kini gumikan sa halos tibok hapon nga ulan. Nang hinaot ang mga mananagat nga mubalik na sa normal ang panahon aron makabalik na sila sa pagpanagat. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Libuan ka runners ang misalmot sa gipaygayong First Mayor Rodrigo Duterte Run o Do30 Run sa Davao City. Midagan ang ana sa sobra 5,500 runners gikan sa bata hangtod sa hamtong sa managlahing kategorya gikan sa 1K, 3K, 5K, 10K ug 21K sa Davao City Domingo sa kadlawon. Dili lang matud pa kini usa ka race apan pagpakita og gugma ug panagiusa alang kang kanhi Pangulo ug Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Gani dunay runner nga nagdala og Philippine flag. Dunay say runners nga dungan ang ilang fur babies. Giorganisa kini sa On Any Sunday Rider Club ug Orango Tribe. Ang House of Hope Foundation alang sa mga batang dunay cancer ug ang Bantay Hayop Davao ang mga benepisyaryo sa maong aktibidad. And this is just not a run for nothing. This is a run for a unity and love in Davao City. And mahangyo lang ko ninyo na di ta mundang na hantod dili makauli ang akong lolo si Tatay Digong. Usa ka fetus nga giputos og eco bag ang napalgan sa kasagbutang bahin sa dalan sa Barangay San Isidro, General Santos City. Otoridad na alarma tungod kini na ang ikaupat nga kaso sa maong barangay ning tuiga. Ani ang report ni Efren Mamak. Napalgang patay ang usa ka gituoang 6-month-old nga fetus nga usa ka lalaki nga giputos sa color orange eco bag sa kasagbutang bahin sa Napal Road, Barangay San Isidro, General Santos City pasado alas 5 sa hapon adlawng Domingo. Una kini nakit-an sa construction worker nga si Michael Diagan sa maong lugar samtang nanguha kini og puso sa saging ug udlot sa gabi aron utanon. Abrown sana ko nang eco bag, kita gud nako ang tiil sang bata. Pos pag-abre open ako tanan ulo. Tanan gid bata gid siya. Ang maong fetus gilayong gitagad sa otoridad. Ilang ginaimbestigahan kung kinsa ang nagbili niini. Matud sa barangay LGU, kini na matud pa ang ikaupat nga kaso sa pag-abandona og bata sa maong barangay sulod ning tuiga. Monetary reward gilaraw sa barangay LGU isip pagpahugot sa kampanya batok sa pagpanglabay og bata sa maong barangay. Atong kwaon ng opinion nato sa sangguniang panglungsod aron no mapakusog o kaya matagaan og reward kung kinsay makatudlo sa nagalabay. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Presyo sa durian sa Davao City miubos apan mahal ra gihapon. Sa magsaysay fruit stand sa Davao City ana sa 350 pesos per kilo ang baligya sa prutas nga durian. Hinuon miubos na kini gikan sa 450 pesos per kilo ni atong milabayng bulan. Sumala sa mga ninda,
menos pa daw ang supply. Sagad sa ginakuhaan nila sa karon gikan sa Kidapawan City sa Cotabato Province kay wa pa kaayo supply gikan sa kalina ning syudad. Gilaumang muhinay-hinay og naog ang presyo sa bulan niini sa bulan sa Agosto kanusa isaulog sa Davao City ang Kadayawan Festival. Mahal yun ang durian karon kay minus pa man natong stock. Muna siya isa sa dahilan nga nagmahal gid siya. Pagmuntar og mga halal lane sa mga nag-unang supermarkets o grocery stores sa Cagayan de Oro City, gilusad sa Department of Trade and Industry Region 10 ug Cagayan de Oro City LGU. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gisuroy sa Department of Trade and Industry Region 10, National Commission on Muslim Filipinos Region 10 ug Cagayan de Oro City LGU ang mga nag-unang supermarket o grocery store sa syudad alang sa pagmuntar ug halal certified product lane isip pagsunod sa City Ordinance sa syudad. Ubos sa maong ordinansa, gihangyo ang mga establishmento nga magbutang og halal certified products express lane alang sa mga kaigsuon ng Muslim. Sa ordinansa, dili ni mandatory. Voluntary ni on the part of the business sector. Gani gi-encourage lang. Sumala sa DTI 10 nga 5 ka mga dagkong establishmento sa Cagayan de Oro City ang mitubag sa ilang panawagan. Kani kining usa ka grocery store sa Cogon area nagmuntar pa og kaugalingong freezer alang sa halal certified frozen products. This activity is part of our continuing effort to ensure that halal certified products are more accessible, visible, and trustworthy for our growing Muslim community and for all consumers who see halal as a mark of quality, cleanliness, and safety. Ang maong lakang sa DTI o Cagayan de Oro LGU gikalipay sa mga kadagkuan sa National Commission on Muslim Filipinos Region 10. Pagpakita kuno kini og dakong respeto sa relihiyong Islam kinsa dugay na nilang gihandom. It is a significant leap forward in promoting inclusivity, respect for diversity, and economic empowerment of our Muslim brothers and sisters in the region. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Subling mipasalig ang Office of Civil Defense Region 12 nga andam ang buhatan alang sa pagresponde sa bisan unsang klaseng kalamidad karong giobserba ang National Disaster Resilience Month. Ani ka report ni Efren Mamak. Gibutiyag sa Office of Civil Defense Region 12 atol sa pag-obserba sa 37th National Disaster Resilience Month nga andam ang buhatan alang sa pagresponde sa bisan unsang klaseng kalamidad nga posibleng mahitabo sa Soc-Sargen Region. Kini gumikan sa hugot nga pakig-alayon nila sa ubang mga buhatan kalabot sa disaster response. Sama sa Department of Social Welfare and Development Office Region 12 kung diin dunay mga naka-preposition nga relief goods sa field offices alang sa mga maapektuhan sa mga kalamidad. Nagsasagawa po tayo ng preposition of our relief supplies kung saan halimbawa nagkaroon po ng disaster sa isang lugar, mas mabilis pong makakakuha tayo ng relief supplies. So hindi na po kailangan pang pumunta ng regional warehouse. Gibutyag sab sa Department of Science and Technology Region 12 nga duna na sila gimontar nga warning device system sama sa automatic flood detector. Usa sa features niini ang siren nga motingog kung ugaling makadetect og pagtaas sa water level sa usa ka suba. Gusto po kami ng mga technology, mga bago at saka mga active po sa ating mga early warning. Sa mga buot magtukod o mga building structure, doon na sa ipahimangno ang OCD-12. Kung kayo ang may plano magpagawa ng mga gusali, building o bahay, o ano mga structure na yan, iiwas nyo doon sa mga active fault lines, at sa mga lugar na low-lying para makaiwas palagi sa pagbawa. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Andam na ang new clasher sa tagisan ng talino at boses sa The Clash Season 7 kung asa duha kanila mga Mindanaoan. Ani report.
Bisan makaatbang ang mga misalmot na sa The Clash sa miagi mga season nga mao ang mga clashbacker. Dili magpapildi ang mga new clashers sa tagisan ng talino at boses sa The Clash Season 7. Gani unom kanila ang mipakitang gilas. Kung asa duha kanila, mga Mindanawan nga sila si Leah Ferdeloso from Misamis Oriental ug Adele Yu from Cotabato City. Lakip-sab sa ubang new clashers sila si Marian Pimenta from Batangas, Venus Pelobelo from Batangas Sab, Jason Rafael from Las Piñas, ug Juwari Sabith from Bulacan. Sumala nila, managlahi ang ilang mga hagit sa kinabuhi. Apan nakaya ramatod pa nila kining lampasan, pinaagi sa The Clash. Meron akong social anxiety and ngayon po parang unti-unti na ako nakakalabas ng comfort zone ko and na-overcome ko po siya. I have a hearing disability. Ibigay po sa akin ang disability na ito to inspire other PWDs na meron ding talento at ipakita po iyon sa mga tao. Na-open yung heart ko na you have to value kung anong meron ka. Hindi ka dapat nag-focus sa negative. Marirealize mo kung gaano kasuportado yung family mo na sumali ka dito sa The Clash po. I've learned to love myself because before I feel like I will only get love from other people. A lot of people po ang nagsasabi na hindi raw po maganda ang boses ko, bakit daw po ako nandito. Pero dahil po doon, mas nagkaroon ako ng strength. Nagka-intense na ang tagisan ng talino at boses sa new clashers o clashbackers sa The Clash Season 7, matag Domingo, alas 7:15 sa gabi sa GMA. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. It's officially D-Day! Masaksihan na nato sa telebisyon ang Kapuso Revenge drama series nga Beauty Empire. Ready na ba mo mga kapuso sa mas gipanindot nga drama series starring Barbie Forteza, Rufa Gutierrez, Kailin Alcantara ug Gloria Diaz. Kagahapon dunay gipasilip nga kilig sa All Out Sunday si Kailin with a Tagalog song duet kauban ng co-star nga si Choi Bo-min. Nakigulitan sab ang Korean star with Barbie. Ang Beauty Empire ang obra sa GMA Public Affairs, View Philippines ug Creation Studios. Unya na ang TV premiere niini 9:35 PM sa GMA Prime ug 11:25 PM ang delayed telecast sa GTV. Gibuksan na sa publiko ang usa ka senior citizen building sa General Santos City nga mitumo nga ipaduol ang serbisyo sa gobyerno ngadto sa mga senior citizen. Gipangunahan ni Senador Bongo ang inauguration and blessing sa Senior Citizen Building sa Barangay Dajanga South sa General Santos City adlawng Biyernes. Among building usa ka regional office sa National Commission of Senior Citizens nga mitumo nga mapaduol ang social services sa gobyerno ngadto sa mga senior citizen ug mga kasikbit nga lugar. Sama sa edukasyon, maayong panglawas ug kaayuhan sa mga senior citizen. Mahirap na po silang magbiyahe sa Maynila para sa kanilang mga pangangailangan. Dapat po may tumugon kaagad sa kanila. Og mao kato ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas da komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.